Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddhaswarupananda Paramahamsaya Namine Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktabindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Magandang buhay po sa ating lahat. Pagpatuloy ko po ang aking pagtalakay sa topic na ito ng reincarnation. Ang pamagat po ng aking tatalakay ngayon ay good karma, bad karma, contemplation at ang contemplation. So, ang pinag-usapan po natin tungkol sa subject ng reincarnation ay yung pagkakaroon po natin ng material na katawan. Bagamat tayo po ay spiritual na nilalang, ay napunta tayo dito sa lugar na punong-puno ng material. At ngayon nga po, ay narito tayo sa loob ng physical na katawan at mental na katawan. So, pag sinabi pong karma, ang ibig pong sabihin nito ay action o gawain. Ang karma po ay salitang Sanskrit. At ang katumbas nitong salita sa Tagalog ay action. Okay po. Sa English, action. Okay. So, meron pong bad karma. Meron pong good karma. Pag sinabi pong good karma, good action. At pag sinabing bad karma, bad action. Meron pong batas sa kalikasan o sa mundo na ito. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. As you sow, so shall you reap. Nagtanim ka ng magandang gawain, good karma. Meron kang aanihin na good karmic reaction. Reaksyon na maganda. Dulot ng iyong magandang aksyon. Gumawa ka ng bad karma o bad action. Ang matatanggap mo, ang babalik sa iyo. Masamang reaction. Dulot ng iyong masamang aksyon. So, good karma will give you good karmic reactions. Bad karma will give you bad karmic reactions. Kung ano tinanim, siyang aanihin. Yung pong mga good karma, ito ay good karma, bad karma, ito po ay material na konsepto. Hindi po ito transcendental na gawain. Ito po ay material na gawain. Ito pong good karma, halimbawa po ay gumawa ka ng gawain na nagbibigay ng kasiyang pangmaterial sa iyong kapwa. Halimbawa ay tumulong ka sa mga tao na makapagbigay ng kaginawang material o physical. Halimbawa ay nagpatayo ka ng ospital o ng eskwelahan o gumastos ka para magkaroon ng source ng tubig o gripo yung isang lugar. Nagpamigay ka ng pagkain, may ka ng mga damit,
Ito po ay mga good action. At ang balik sa'yo nito ay good karmic reaction. Kung ano yung idinulot mo na kaginawahan o kasiyahang pandama o pangkatawan o pang-isipan o pang-emosyon, damdamin, okay, balik din yun sa'yo. Saktong-sakto. Kung ano yung pinagkaloob mo, babalik sa'yo. Kung ano binigay mo, babalik sa'yo. Okay ba? Ganon din naman, pag nagdulot ka ng hirap, miserabling kondisyon sa kapwa mo, o nanakit ka, nanloko ka, nagnakaw, ano mang nakapagdudulot ng sakit na pisikal o emosyonal, ang babalik sa'yo, ang aanihin mo, bad karmic reactions. Babalik din sa'yo yung ipinadama mo sa kapwa mo. Yung ibinigay mo na sarap o hirap, babalik sa'yo. Babalik sa'yo. Kung ano itinanim siyang aanihin. So, ang ibinigay mo na tulong, o halimbawa tulong o kaginawahan, para sila ay maginawang pisikal, ay, kundi man, ikaw ay gumawa ng magbibigay ng pain, okay? Pain physical o mental, babalik sa yun. Aanihin mo yun. So, kakailanganin mo ng physical na katawan, mental na katawan, para yan ay matikman mo, bumalik sa'yo. Yung ipinalasap mo sa kanila, malalasap mo rin. Dapat mong malasap. Kailangan mo malasap. So, kakailangan mo. Yan ang magtutulak sa'yo. Isa yung dahilan para magtulak sa'yo na muli ka magkaroon ng material na katawan. Para mo maani yung mga itinanim mo na masama o mabuti. So, itong good karma, bad karma, pagbibigay ng material na sarap o hirap, magiging dahilan para ikaw ay kailangan mo magkaroon ng physical na katawan, mag-reincarnate ka. Okay? Para yun ay bumalik sa'yo. Maani mo, matikman mo. Binigay mo material, balik sa'yo material. Pinatikim mo material, matitikman mo material. At kailangan mo ng physical na katawan, mental na katawan, para ito ay matikman. So, magiging dahilan ito para ikaw ay muling mag-reincarnate. Ay. At pag nag-reincarnate ka, papanganak, magkakasakit, masakit yan. Ay. Mga relasyon na hindi maganda, masakit yan. Mamamatay, masakit yan. Okay. So, yun ang mangyayari sa atin. So, pag ikaw ay gumagawa ng material na gawain, halimbawa ay magandang gawain, good karma, ang katulad noon ay ikaw ay nag-iipon ng magandang reaksyon sa bangko mo ng karma, ng aksyon. Nagdedeposito ka. Ang dinideposito mo ay good karmic reactions. Ayan ay
aanihin mo pabalik sa'yo. Okay? Yung mga reaksyon na yun, babalik sa'yo, matitikman mo. Kasi ginawa mo yun eh. So, babalik sa'yo yun. Kahit hindi mo hanapin yun, babalik sa'yo sa pamagitan ng areglo o pag-aareglo o kaayusan ng mundong ito. Merong ganung batas. Automatic yun, babalik sa'yo. Aanihin mo yun. Pero yun, kung ano yung ginawa mo na yun, yung good karmic reactions na yun, maubos mo naman yun pag bumabalik na sa'yo. Masisimot mo yun. Pag wala na, edi tapos na, ubos na. Hindi habang panahon na darating sa yun. Hindi, may limitasyon yun. May hangganan yun. Kung yun lang yung nakalaan na matikman mo na masarap, material na sarap, kung ano yung nakalaan, dahil gawa ng yung aksyon na maganda, pagbibigay ng kaginahan o sarap sa mga tao, balik sa yun. Material balik sa yun. Material. Ganon din. Pag ikaw ay nagdulot ng pain sa kapwa mo, okay, ang katumbas nun may utang ka. May babayaran ka na mahirap o masakit. Okay. So, halimbawa nakaipon ka ng 100 na bad karmic reactions. Babalik sa'yo yun, mauubos mo rin yun. Pag naubos mo, tigil na yun. Hindi yung tuloy-tuloy yun habang buhay mo na matitikman yung pain na yun. Hindi. Kung hanggang saan lang yung binigay mo na, kung gaano kadami yung binigay mo na pain sa kapwa mo, yun ang babalik sa'yo. Maubos din yun. Pero siyempre, pag ikaw ay gumagawa ng panibago, meron ka na namang magagawa na utang o kaya ay deposito na maganda, good karmic reaction. Pero ang punto rito, may hangganan iyon. Hindi yun na panghahabang panahon. Natatapos yun. May katapusan din yun. Halimbawa, itong isang tao, gumawa ng 100 na good karma. Ito naman yung parehong tao na to, siya rin mismo gumawa ng 100 na bad karma. Okay. So, mababalik sa kanya 100 points na good karmic reactions, saka 100 points na bad karmic reactions. So, matitikman niya yun. Meron siya matitikman na masarap, meron siya matitikman na hirap. So, yung ating mga binibigay na yung ginagawa natin na magandang aksyon at pangit na aksyon, babalik sa atin yun. Kahit hindi mo hanapin. Minsan, magugulat ka na, may darating na sinatawag natin na swerte. Magandang biyaya. Natawag natin biyaya. Okay. Ano yun nakalaan talaga sa'yo na dumating yun. Kasi meron kang ginawang maganda dati. Ito na yun. Naihinog na ngayon, inaani mo na. Ganda, kahit hindi mo hanapin, dumarating din yung tinatawag natin na kamalasan. Nagkasakit, o na-aksidente, o mayroong problemang matinding dumating, masakit sa kalooban. Kahit hindi mo hanapin, hindi mo inimbitahan, dumarating. Ibig sabihin lang noon, ay meron kang nagbigay ng ganun ding pain o hirap sa kapwa mo. Maaaring last life mo o nung last life. Ngayon lang mo inaani. Ngayon lang nahihinog. O maaari din namang yung ginawa mo ngayon na bad karma o good karma,
Ngayon ding lifetime mo, maani. Meron nga, ginawa mo instantly, babalik agad sa'yo. Meron mga ganong sitwasyon. Meron mga sitwasyon na ipinanganak, okay, yung katawan niya, maganda. Meron na ipinanganak, yung katawan niya, kulang ang pyesa. O yung pyesa hindi maganda. O hindi, wala sa itsura, wala sa tamang itsura. May pinanganak sa squatter area, may pinanganak sa magandang subdivision, sa magandang pamamahay. Mayroong pinanganak, hindi makapag-aral. Mayroong pinanganak, andun agad yung pasilidad para mag-aral. Yan po base sa ating mga pinagkagagawa. Tayo rin po may kagagawan ng kung ano man yung ating natitikman ngayon. Ano tawag natin na destiny. Kapalaran. Yung kapalaran mo ay nasa yung palad. Sa yung ginagawa. Sa yung mga desisyon. Sa yung mga pinipiling mga gawin o hindi gawin. Ikaw yung may responsibilidad niyan. So yung Diyos, binibigay sa atin yung ating mga desires, mga material nating desires. So binibigay niya tayo ng katawan para yung ating mga material desires na nasa gusto nating magawa, mangyari, gawin, magawa natin dito sa pamagitan ng katawan na to. Ngayon, pag meron ka ng katawan na ganito, ikaw na yung responsable sa paggagamitan mo ng katawan na ito at ng isipan na ito na binigay sa iyo. At yung ano man yung gagawin mo, tandaan mo, babalik sa iyo. Walang libre dito sa mundo na ito. Lahat merong kaukulang bayad. Okay? So, pag meron po tayong katawang tao, katawang tao po na to, meron tayong, ikaw na spiritual na lang, merong responsibilidad sa mga aksyon na gagawin mo. Okay. Mula sa pagkakaroon ng katawang tao, base sa gagawin mo habang nasa katawang tao na to, maaaring yung base sa gagawin mo, ang susunod mong katawan ay tao pa rin o mababang uri ng katawan. Maaaring hayop, maaaring mas mababa pang katawan sa hayop, kamukha ng mga puno, mga insekto, kung ano-ano pa. Maaari kang malagay sa sitwasyon na puno ng pagdurusa. Depende nga sa pinagagawa mo ngayon. Maaari kang malagay sa sitwasyon na puno ng physical na sarap. Base nga sa pinagagawa mo ngayon. Huwag kang maninisi ng ibang tao. Ikaw ang may gawa ng sitwasyon mo ngayon. Ikaw. Okay, so sunod po natin yung contemplation. So, pag sinabing contemplation, ito yung
pagmumuni-muni mo o pag-meditate natin o pag-iisip natin, paglalagay natin ng isip sa isang bagay o isang idea, iniisip natin, kino-contemplate natin, minumuni-muni natin. Lalim. Okay, contemplation. Baga, iniisipan natin mabuti. Alright. So, yung karma, action. Okay po. Physical action. Ganun din, ito namang pagmumuni-muni, ito ay masabi natin action din ito. Okay. Action na ginagaan natin itong ating isipan. Okay. So, halimbawa ay nag-contemplate tayo sa isang bagay na gusto natin na enjoyin. Halimbawa, abang natin tayo sa mundo na to, ay nakasulyap tayo sa, sabihin na natin na isang gawain tulad ng paglalaro online. Okay. Asyap tayo tapos contemplate natin, naisip natin na ano ko nga yan? Tikman ko nga yan. Try ko nga yan. So may namuo sa atin na ganyan na desire. Okay? So pag tayo pinag-contemplate, inisip natin na paano natin i-enjoyin yan eh. Para tayo malagay sa sitwasyon na matitikman natin yan. Mukhang masarap. Di ba? So, dahil sa ganitong action sa magitan ng ating isipan, nabubuo yung ating pagkahumaling dito. Nagkaroon tayo ng attraction, attachment na ito ay magawa. Ito ay nagpapalakas sa ating hangarin na ito ay matikman, malasap. So, nagkaroon tayo ng attachment, ng desire. Okay? Mula sa contemplation, mangyayari po yung natawag na pagnanasa or lust. Kaya po meron pong sinasabi sa Bhagavad Gita. Sabi po ng kataas-taasan Panginoong Krishna. Sa Bhagavad Gita, chapter 2, text 62, sabi po niya, sa pagmumuni-muni sa mga bagay na gusto ng mga pandama, ang tao ay mahuhumaling sa mga iyon. Mula sa pagkahumaling ay mabubuo ang pagnanasa. At mula sa pagnanasa, mabubuo ang galit. Ulitin po natin. Sa pagmumuni-muni sa mga bagay na gusto ng mga pandama, ng mga senses, ang tao ay mahuhumaling sa mga iyon. Karoon attachment. Mula sa pagkahumaling o attachment ay mabubuo ang pagnanasa o yung lust. At mula sa pagnanasa, mabubuo ang galit. So, sa pagmumuni-muni, karoon tayo ng attachment. Mula po sa attachment o pagkahumaling, pagnanasa naman. Lust. Pag sinabing lust, matinding hangarin na ito ay matikman. So, umpisa yung contemplation na attach tayo, nadidikit tayo, na-attract tayo. Okay? Kaka-contemplate pa, lumalakas yung desire, tumitindi yung desire. Ito yung tinatawag na lust.
At mula sa last, galit ang mangyayari. Kasi pag ginawa natin yung udyok na yun, yung tulak sa atin ng hangarin na yun, pag nanasan yun, hindi naman tayo liligaya. Mapuprostrate tayo. So magagalit tayo. Kabiguan ang mangyayari, galit. Siguro, dagdagan ko pa. Kulang siguro yung ginawa ko, kaya hindi ako maligaya. Dadagdagan pa. Pero hindi pa rin maligaya kasi material enjoyment eh. Lalong mapuprostrate, lalong magagalit. Walang katapusang pagsisikap na lumigaya. Ulit-ulitin yung gawaan yan. Walang katapusan na pagkagalit. Pag nagalit, lumalabo na yung wala yung katalinuhan. Lalo lang mawala yung karunungan. So lalo lang matatangay ng hila ng mundo na ito. Kung ano-ano lang gagawin. Okay po, so ang punto po rito, sa pag-iisip natin ng i-enjoyin, okay? Pag nakasulyap yung ating isipan, na-perceive ng ating mind ang isang bagay, ko-contemplate yung bagay na yun. Ko-contemplate. Mumuni-muniin yung bagay na yun. Sa pagmumuni-muni sa bagay na yun, mabubuo yung desire, material desire. At pagka nagkaroon ng material desire, itutulak ng mind, ng isipan, yung katawan na isa katuparan yung material desire na yun. Ang isipan po natin, kung ano man yung desire na nandyan, yan ang magtutulak sa ating physical na katawan para isa katuparan iyon. So, ang mangyayari, gagawin, i-execute sa pamagitan ng gross body, ng physical body, yung desire. I-enjoyin yung bagay na yon na gustong matikman ng ating pandama. E di, ine-enjoy na. Ginagawa na yung desire niya. Habang ginagawa niya yung pag-enjoy. Ginagawa na yung pag-enjoy ng senses. Pag-enjoy doon sa sense object. Yung isipan, makakasulyap na naman ng iba pang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng enjoyment. So yung bagay na yun, i-contemplate niya. So, ma-perceive ng isipan, tapos i-contemplate ng isipan. Mabubuo na naman yung desire. O kaya, yung abang ginagawa niya yung pag-enjoy ng senses, sa isang sense object, lalong susuportahan noon yung desire na meron na siya nung na-enjoy na yun. Maaring hindi bagong desire, the same desire, pero pinapalakas. Lalong pinapalakas yung desire na yun. O kaya may bagong masusulyapan na material object na magbibigay sa kanya ng idea na, okay ito. Maaaring enjoyin ko to. So, contemplate niya yun. So, meron na siyang desire na dati, ginagawa niya ngayon, na-enjoy yun. Tapos meron pa siyang panibagong desire. So, yung mga desire na yan, itutulak na naman yung katawan na gawin yung desire na yun. So, gagawin na ng katawan yung desire. I-execute. Habang ginagawa yung pag-enjoy ng senses sa sense object, meron na namang siya masusulyapan na bagay at kanya i-contemplate
Puproduce na naman ng desire. Tapos, yung desire na yun, gagawin na naman. Ang mangyayari, walang putol, walang patid na lalo na nakakargahan, dumadami yung desire. Tapos gagawin yung desire, nadadagdag ka na ng desire. Tapos gagawin yung desire, meron na nung madadagdag na desire. Kasi material activities, magpo-produce na ng material desire. Yung material desire, magpo-produce ng material activities. Gagawin yung material activities, habang ginagawa, magpo-produce ng material desire. So, tuloy-tuloy. Ito ang nakalulungkot na sitwasyon natin na spiritual na nilalang na narito sa mundo na to, nababalutan ng material na katawan at mayroong mga material desire. Pag ito ay naunawaan natin, yung kondisyon na ito, ang koneksyon ng desire saka yung gross body, yung subtle body, andun yung desire, saka yung gross body, para magawa yung mga desire na yun. Pag ito yung naunawaan natin, makikita natin kung gaano kahirap ng spiritual na nilalang ay makawala sa gulong ng kapanganakan at kamatayan. Ang hirap makawala sa gulong ng reincarnation. So, sa Srimad Bhagavatam po, may sinasabi po rito. Sa Srimad Bhagavatam, ika-4 na kanto, ika-29 na chapter, ika-78 na text, 4:29-78. Sabi po rito, hanggat gusto nating mag-enjoy ng kasiyahang pandama, hanggat gusto nating mag-enjoy ng kasiyahang pandama, makalilikha tayo ng mga material na gawain. Kapag ang nilalang ay kumikilos na o gumagalaw na sa material na mundo, nag-enjoy siya ng mga pandama. At habang nag-enjoy siya ng mga pandama, lumilikha siya ng panibagong hanay ng mga material na gawain. Sa ganitong paraan, sa ganitong pangyayari, ang nilalang ay nakukulong bilang nakondisyon na kaluluwa. Ito po sana ay ating madinig at sana po ito ating maunawaan. Habang tayo ay may kagustuhan na mag-enjoy ng sense gratification, lumilikha tayo ng material na gawain. Pag gusto natin mag-enjoy ng mga bagay-bagay dito sa mundo, lumilikha tayo, nakagawa tayo ng material na gawain. Okay po. Ngayon, pag ginagawa natin yung gawain na yun ng material, nag-enjoy tayo ng ating senses. Yun yung material na gawain eh. Okay. Lumilikha siya ng panibagong hanay ng material na gawain. Habang tayo nag-enjoy ng ating mga senses, habang tayo gumagalaw, kumikilos sa material na mundo, gumagawa tayo ng material na gawain, panibagong serye ng material na gawain ang ating nalilikha. Ang napoproduce, ang accumulate natin. Eh di gagawin na naman natin yung material na gawain na yun. Material sense enjoyment. Meron namang mapoproduce na panibagong hanay o serye ng material na activities. Eh di gagawin na naman. Panibago na namang serye ng material na gawain na malilikha natin. So walang katapusan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya tayo ay nakukulong dito sa material na mundo na ito. Ito yung ating
hindi magandang kalagayan. Pero may paraan po. Ito po ay ating tatalakayin. Pero sa ngayon po, kailan nating makita yung ating sitwasyon kung paano tayo ay patuloy at patuloy at patuloy na umiiral sa mundo na ito na nasa loob ng material na katawang physical at material na katawang mental nakakatikim ng pagdurusa. So, material na gawain po kasi yan eh. Makakalikha tayo ng material na gawain pa uli. So, ang gawin po natin ngayon, gumawa tayo ng hindi material na gawain. Ang gawin po natin ay transcendental na gawain. At isa nga po sa transcendental na gawain na to ay ang pakikinig at pagsambit ng mga transcendental sounds ng mga banal na pangalan ng Diyos. Hindi po ito sakop ng batas ng karma. Hindi po ito material na gawain. At sa paggawa na po natin ng gawain na ito na transcendental, yung ating pong isipan ay makakasulyap ng spiritual na gawain at magkukontemplate ng spiritual na gawain. At ang mangyari po sa atin, makakalikha po tayo ng gawain na transcendental. So, makita po natin kung tayo po mag-iisip, ang kailangan po natin gawin ay transcendental na gawain. Kumilos man tayo dito sa mundo na ito ng material, para lamang po sa pangangalaga ng ating physical na katawan at ating mental na katawan. Hindi po tayo dapat gumalaw sa mundong ito na handon ang naisin na mag-enjoy ng ating mga pandama. Mag-enjoy ng mundo na ito. Hindi po. Gumalaw po tayo na ang layunin po natin ay yung mabigyan ng kasiyahan yung Diyos. Hindi po bigyan ng kasiyahan natin yung ating sarili. Kaya po tayo nalalak. Kaya po tayo nakukulong sa material ng mundo nito kasi ang intention po natin ay pansariling kasiyahan. Hindi yung kasiyahan ng Diyos. Material pong buhay, kapag ang gawain po natin ay para sa sarili nating kasiyahan. Spiritual pong buhay, kapag yung ginagawa po natin ay pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. So ito pong pag-awit ng mga transcendental sounds, pag-awit ng mga banal na pangalan ng Diyos, ay gawain para bigyan ng kasiyahan yung Diyos. So, gawin po natin ang gawa na ito para po ang maging buhay natin ay hindi material, kundi po transcendental. Pagpatuloy po natin ang ating pagtalakay sa malalim, malawak, subalit interesadong ba usapin? Ito po yung usapin na tungkol sa reincarnation. Sa usapin po na ito ng reincarnation, sa topic po na ito ng reincarnation, may malalaman po natin yung detalye ng ating material na buhay dito sa mundo na ito. Paano tayo nasadlak sa ganitong, napunta sa ganitong kalagayan, at paano tayo nabubuhay sa ganitong kalagayan.
At paano tayo makakawala sa ganitong kalagayan. Okay po. So tuloy po natin yan susunod nating mga pagkikita. Gawin na po natin itong proseso na ito na tutulong sa atin para tayo ay lumigaya. Para po tayo ay makabalik sa natural nating spiritual na buhay, spiritual na kamalayan, spiritual na kaligayahan. Maraming po salamat. Haribol nitaygor, nitaygor. Haribol, haribol nitaygor, nitaygor. Haribol. Haribol nitaygor, nitaygor. Haribol, 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 haribol nitaygor, nitaygor. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Maraming salamat po. Haribol.